Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction ngayon ang pahayag o ang Pangulo mismo tinanong ng foreign media tungkol nasaan na yung kaso ni Romualdez. Yung sagot niya wala, natamimi. Bahala na ang ombudsman. Okay, update lang mga kaibigan sa fund drive natin for the Brave 14 Marines. Nakapagpadala tayo kaninang umaga na i-deposit sa bank account ng Brave 14 ang 160,000 pesos. Yung unang napadala natin na total is 470,000 pesos. Kaya total na tulong natin sa Brave 13 Marines tumataginting na 630,000 pesos. Sa mga gusto pang magpadala, ito po ang ating GCash number. 0966-265-8480. Ivan Henry Sibog ang pangalan. So timing, kaninang umaga mayroong warrant of arrest na lumabas sa RTC Muntinlupa laban sa Brave 14. Kaya, ayun, nakatulong tayo. Nakalabas, hindi sila na kulong dahil mabilis ang proseso sa pagpiyansa, 2 hours lang daw, tapos na. Hindi katulad last week, yung RTC Las Piñas na nagkabuhol-buhol. Okay, dito sa post ng ang balita ngayon, yan. Marcos Jr. ipinaubaya na kay Boying ang kaso laban kay Romualdez. Ipinaubaya na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya ang pag-usad ng mga reklamong may kaugnayan sa flood control scandal laban sa pinsan niyang si dating House Speaker Martin Romualdez. Si Rimulya ang kasalukuyang ombudsman na nangangasiwa sa investigasyon sa mga aligasyon ng korupsyon kaugnay ng flood control projects. You should be asking, Ombudsman, sagot ni Marcos nang tanungin sa POCAF, Foreign Correspondents Association of the Philippines, Presidential Luncheon, tungkol sa timeline ng investigasyon. Ayon sa Pangulo, wala siyang alam kung kailan matatapos ang proseso at nasa ombudsman na ang usapin. Isinailalim sa preliminary probe ang mga reklamong plunder, direct at indirect bribery, graft at money laundering laban kay Romualdez na nauna nang tinanggi ang pagkasangkot sa umano'y anomalya. Kung matatandaan na ninyo, hindi ko na, siguro 4 or 5 months ago, si Romualdez nag-apply ng permit to travel abroad at pinayagan naman siya ng Speaker of the House. So palipad na sana siya papuntang Singapore para magpa-check up daw sa sakit. May konting drama. Hindi pumayag ang ombudsman. Nagsampa kaagad ang ombudsman ng pre-departure hold order. Nagsampa pa siya ng parang freeze order of accounts ni Romualdez na bagay naman, wow, mabilis. Ang Sandigan Bayan naglabas ng hold departure order. Ang Court of Appeals naglabas ng freeze order. Kailang 60 days lang. Tapos na po yung 60 days. Ngayon, ibig sabihin dahil 60 days lang yung pag-freeze ng accounts, pwede na namang galawin ngayon. 60 days lang. Tapos, ang tagal na wala namang nangyari. Akala ko tutuluyan na si Romualdez. Akala ko tutuhanan na. That was 4 or 5 months ago. Early this year. Hanggang magsona na lang ang Pangulo, wala pa naman. Kaya again, ang ombudsman nagsampa ng supplemental affidavit for preliminary investigation pa rin. So natapos ang SONA na ipagmayabang ng Pangulo na tutuluyan ng kanyang pinsan. Pang-SONA lang yon. Nung sumunod, ay nako, may 4 sa mga Marines na
Yung testimonya ng mga Marines ito, ginamit para sa preliminary investigation kay Romualdez. Bumaliktad na nasuhulan daw ng 25 million pesos each. Yun ang aligasyon ng kapwa nila Brave Marines. Kasi itong remaining Brave 14, lahat sila nagsasabi na na-offeran sila ng 25 million pesos. Yung isa nga sa kanila, si Sergeant Manalansan, sabi niya, na i-record niya yung actual pag-offer ng malaking pera, na i-record niya, may ebidensya siya. O ano ngayon? Dahil bumaliktad yung apat, yung testimonya nila laban kay Romualdez, humina na. Kaya, kung si Congressman Eresi pa, sabi niya, hindi ako maniwala yan, nakakasuhan niyo si Romualdez. Ano nyo yun Aliado nyo yun. Kalyado nyo. The ombudsman was appointed to protect the president. Imposible na kasuhan nila si Romualdez. Sabi ni Romualdez, isasama ko kayo sa hukay, marami akong alam. And I believe so. Dahil hindi magawa ni Romualdez yung mga nagawa nila ni Saldico kung walang basbas ng nakakataas sa kanila. Kaya yung mga masterminds dyan, hayahay. Yung pangako, mahiya naman kayo. Makukulong sila bago Disyembre. Bago December 15. Last year. Malapit na namang mag-bear. Another December. Wala pa rin nakukulong sa mga masterminds. Sa awa ng Diyos, nakapagpakulong sila, sina Senator Marcoleta, Jinggoy, Defensor. Yan ba yung pagmamalaki nila? Kaya, pasensya na lang. Ano yung sagot ng Pangulo? Bahala ng ombudsman. Bahala ng ombudsman. We were not born yesterday. Ano kayang sasabihin na naman niya sa next zona? Na wala pa rin kaso si Romualdez. Ombudsman is an independent body. No one can dictate. Hindi pa tapos. Kaya huwag niyong apurahin. Sige. Sabi nga ni Congressman Erese, sa 2028 tayo magtutos ha. Huwag kayong tatakas. Correct. Dahil may hangganan ang lahat. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ako diri sa gipatindog nga balay sa tabangan na Mugyero. So una na ang gipatindog nga balay nga pag-aatopan karon sa dinhi sa Upper Kalapat sa balay ni Nico Hinganan. So mo na ni ang yero nga among gihatag nga iatop karon. Duduk ke kapatan dan dimensi. Wait, tadi baru. Sige, sapat yun. Pag sa pawa yan nga eh. Ikaw nagdakot ka sa balay. Ikaw sana. Ayun na, patrol sa lansang. Satun. Dito kas tayo. Ang sinunod siya pa sa inyo taod. Ato inabay din mo. O karon humanagyod sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So natupan na gyud ang ilang gipatandog nga balay ni Miko. Salamat sa Ginoo ug sa nagatag sa sin kay nakatop na ko sa akong gipatukod nga balay. Oo, so pila ni ka bulan nga aya pa natupan ang imong ipatindog nga balay? Isa ka bulan aya Isa? pa na natupan. Wala pang tabang di na gyud ko katop sa akong balay kay akong paningkamot ko tug ra gyud sa pagkaon. Pagkaon ra gyud. Taot unta nga dagang pa ang yatag nga tabang para dagan ang matabangan sama nako.
Oo, so dagan pa nang hinahanglan. Dagan pa ang nanginahanglan sama nimo. Oh, so salamat kayo.